Isa ka rin ba sa tulad ko na nagkakaroon ng ganitong problema? Kamakailan alam naman natin na nagsisulputan at nagusbungan ang mga kanya-kanyang produkto or services na ino-offer sa mga taong gustong may matutunan, gusto mapabilis sa mga pagtuklas, malaman ng mga sikreto o makatanggap ng balik sa kanilang buwanang bayad o yung tinatawag na investments. Oo, isa ako doon sa nahihirapan na mag-pay raise o makita ng aking mahal sa buhay yung aking hirap na ginagawa dito at higit sa lahat yung taasan ng presyo ng serbisyo o ng produkto ko sa crypto. O kaya kahit sabihin naman natin ay hindi mo maintindihan bakit nagtataas ng presyo ang mga taong ito. Kung kayo rin to, para sa inyo ang video na ito. Marami akong napagtanto. Isa na nga dyan yung responsibilidad na masigurado na ikaw ay mababayaran ng tama. Mas magiging madali ang pag-intindi natin sa lahat kung maririnig mo at itatatak natin to sa ating isipan ang mga kadagang na ang namumuno o ang isang hari o ang reyna ay dapat nakakatanggap ng sapat lang at nararapat lang na gantimpala o kabayaran. Sa tagal kong pakikisama o pakikipamuhay sa mga leader, natuklasan ko at natutunan ko na may posibilidad tayong kumuha ng mga responsibilidad nang hindi umaangkap at tumatanggap ng anumang balik dahil ito raw ay tama sa pandinig ngunit mali pala. Mali dahil ito sa maling paniniwala na hindi karapat-dapat tayo sa mga benepisyo ng mga responsibilidad na ating inaako. Hindi lamang yung mga pera mula sa kung kanino man ang aking tinutukoy o yung mga material. Matutukoy din natin yung hindi nakikita, yung mga hindi nahahawakan tulad ng mga yakap, halik, haplos at mga salitang mula sa mga taong importante at mahal natin. At oo, pwede mong sabihin sa akin na may mga taong sadyang ganib at sakim na walang habas kung umangkap mula sa kanilang mga pinamumunuan o nasasakupan. Pero tanggapin pa rin natin na marami pa rin ang tunay o totoo. Nakaramihan sa mga ito ay tapat sa kanilang layunin. At pinakahigit sa lahat, ang pagtanggap ng responsibilidad ay may struktura na may simulang layunin na tama at sa gitna dito pa lamang o tsaka pa lamang nabubulag o nahihirapan na mapagtagumpayan ang anumang mga tukso na kaakibat ng kanyang mga natatanggap. Kaya sa malalim na kaalaman na yon, dito rin natin matututunan na ang karamihan sa mga taong pinili ang landas ng pagiging leader ay may nagiging pangunahing dahilan at naa-unlock na karunungan. Yan yung pag-ako ng responsibilidad. Pero pag may mga ganitong tao na umaako ng responsibilidad, mapa-business, mapa-responsibility at hindi nila piniling tumanggap ng pera o pagmamahal, mauubusan sila ng tinatawag na resources. Marahil una mong maiisip agad na ang mga resources ay pera, pagkain, tubig, tirahan o mga kagamitan para magawa, maipadala o maibahagi sa inyo ang obra na gusto nating makita o makuha mula sa isang maestro or maestra. Bagkus, resources ding maituturing ang tulad ng mga pagmamahal, pakiramdam na naibibigay ng isang pamilya, yung mga sasalo sa'yo o yung may tutulong sa'yo, katuwang, yung moral support at marami pang iba. Ang mga ito ay essential sa isang leader. Ito ang isa sa mga mauubos sa kanila hanggang umabot sa hindi kagandahang mga pangyayari. Tulad ng pagbaba ng mga kalidad ng mga serbisyo o ng produkto dahil hati ang atensyon nito sa kanyang inakong responsibilidad at pagtatrabaho upang matustusan ang mga pangunahing kakailanganin sa araw-araw tulad ng pagkain, mga bayarin at tirahan hanggang sa maubos ang kanyang resources at tuluyan na ang hari ay mapilitang piliin, magbitaw o talikuran ang responsibilidad na inako at unahin ang mga importanteng nabanggit kesa sa kanyang obra, produkto at serbisyo na lubusan namang kinakaaliwan, napapakinabangan, nakakatulong at nakakapagpalago ng anumang meron na. Kaya ang pinaka-idea nitong video na ito na ang hari ay dapat makatanggap ng sapat lang at nararapat lang na gantimpala o kabayaran. At itinuturo lang nito sa atin ang malaking kinaibahan ng hari at ng isang alila. Ang isa ay may kakayanang tumanggap at ang isa ay kinakailangang sahuran. Sa unang pakinig at tingin ay halos walang pagkakaiba dahil ito sa obvious na pagkakapareho. Yan yung parehas nilang ginagawa at tinatrabaho ang isang mahirap na gawain. Yung isa kailangan ng matinding disiplina at yung isa ay kinakailangang disiplinahin. Iisa pa lamang ang mga
ngayon. Sa unang tingin at pagsusuri ng nakararami at mga hindi nag-iisip na ang isang hari ay kakambal na ng description daw ng salitang kontrol. Ngunit lingid sa mga walang karanasan sa pamumuno o nakararami na hindi pa nararamdaman ang umako ng responsibilidad na ang isa sa mga katangian ng hari ay kinakailangang akapin nito ang isa sa mga pinakamabibigat na gawain o checklist na kakambal ng responsibilidad. Yan ang kasabihan na he must do what must be done para sa ikabubuti ng kaharian at ng kanyang nasasakupan. Kaya dito na pumapasok ng usapin na kung gagawin niya yung tungkulin niya at piliing hindi tumanggap at tanggapin ang mga benepisyo ng isang pagiging hari, dito nagiging isang alipin o alila ang isang hari. Ayon sa research ng isang tao na kinakailangang akuin ang isang responsibilidad ng walang sapat lang at nararapat lang na gantimpala o kabayaran ay isang alipin o alila. At alam na alam to ng tinatawag na animal brain ng isang tao para makasurvive kahit nung sinauna pa lamang. Dagdag pa nga nito na ang kalimitang paggawa ng mga bagay para sa ibang tao nang hindi tumatanggap ng kahit anong kapalit ay okay lang at masarap sa pandinig ng nakararami. Pero nakakamangha ding tao lang tayo na kung saan na ang hari ay inaalokan at gustong bigyan ng balik ang mga kabutihan at mga ginagawa nito pero tinatanggihan ng hari. Ikaw na bilang hari o reyna o leader ay binabara mo yung daloy ng enerhiya na nararapat sa iyo para maging isang masaganang leader. Sa madaling salita ay pinapatay mo o sinasakal mo yung tubo na pinagdadaluyan ng biyaya o tubig na pupuno sa balde mo na inaasahan ng nasasakupan upang makasalok sila sa iyo. Sino ka para ideklara na kaya mo tanggalin ang uhaw ng iyong nasasakupan kung ikaw mismo ay salat sa tubig at mas uhaw pa kesa sa kanila? At sa oras na pag pinapagana mo ang iyong business at madesisyonan mong pigilan ang iyong sarili na huwag magtaas at itama ang presyo, kahit alam mo namang sa sarili mo hindi mo makukuha ang resources na kinakailangan mo para sa mga importanteng bagay na tulad ng kalidad, bilis, pagpapanatili ng magandang relasyon na meron ang iyong business sa iyong mga loyal customers, magiging customers at higit sa lahat sa mapagbigay na mundo. At kapag ikaw ang namumuno o pinamumunuan mo ang kasintahan mo o maging ang pamilya mo, lalo na sa mga lalaki at hindi nakikita ang gawain mong walang sabit, walang mintis, ay marahan nating tanggapin na tao lang tayo at nauubos ang enerhiya natin para pamunuan ang pamilya mo dahil hindi nila ikaw nakikita bilang hari bagkus isang alipin na magtatrabaho para sa success ng tao na hindi naman tingin sa iyo ay pamilya o kasintahan. Kaya responsibilidad mo na marahang igiit at ihain ang ideya ng magandang gantihan o sa Ingles ay ma-reciprocate kung ano ang nararapat at sapat. Sa makatuwid, kung sa business upang mapangalagaan mo silang mga tumatangkilik ay dapat may sapat na presyo o marahang pagtaas ang mga serbisyo at produkto. Kasi kung hindi, gustuhin man o hindi, ay mabibigo kang maipakita at maibigay yung gusto at kailangan ng mga nasasakupan mo sa iyo. Higit sa lahat, kung hindi mo kakayanin na itaas ang presyo sa tamang halaga nito, ay haharap ka sa mga nasasakupan mo ng kapos at nangangahulugan ito ng kawalan ng kakayanan o kahinaan. Sa makatuwid ay poproblemahin mo na lang ang problema mo kesa ang problema ng iba na dapat solusyonan para sa magandang produkto o serbisyo. Ganito din ang mga kasintahan at pamilya. Kung hindi mo maihahain kung paano mo gusto matanggap at sa paanong paraan ka dapat mahalin, kalaunan ay magiging hungkag ka at lalamunin ka ng sama ng loob hanggang sa punto na hindi na nila mararanasan pa ang makasama ang bersyon mo na malusog, malakas at sagana. Binibigo lang natin ang mga taong nasa paligid natin na importante, umaasa at nasasakupan sa pamamagitan ng pakikinig sa sasabihin ng iba at baluktot na karunungan
karunungan ng sobrang pagbibigay at hindi pagtanggap ng sapat at nararapat para sa iyo. Ang katunayan niyan ay binibigo natin ang mga taong importante sa atin dahil sa maling paggamit ng ideya na huwag tumanggap sa mga taong nakakatanggap ng kahit ano mula sa iyo. Dahil bilang hari, reyna o namumuno ay kakambal mo rin ang responsibilidad na alamin ang totoo at tamang halaga ng meron ka na tinatamasa nila, at dito mahihingi mo at magaan mong tatanggapin ng walang lubag ang nararapat at sapat. Sabi nga na pag nagawa ka ng maganda para sa mundo, kakailanganin mo ng resources para magawa ang mga imposible at dumaloy ito papunta sa iyo at palabas sa kanila at iikot sa buong mundo. Pay it forward, ika nga. Kaya ba't mo puputulin sa hindi pagtanggap mo dahil sa takot ka sa sasabihin ng iba? At dito rin natin maririnig yung malungkot na katotohanan ng mga mabubuting ama na hindi raw nila kinakailangan lumabas para mag-hiking, fishing, boating at hunting para lang mag-relax, o higit sa lahat yung matanggap yung pagmamahal ng asawa nila o ng anak nila basta okay ang pamilya. At bigla na lang ito hihinto sa pagiging best dad in the world. Ganon din naman sa mga ina na sinasakripisyo ang kanilang panahon na kapiling ang mahal at maramdaman ang tunay na pahinga na nararapat naman sa kanila, ay hindi nila tinatanggap ito dahil sa demonyo na nagsasabi na anong klase kang ina. At dito mahihinto yung pagiging super mom ng mga nanay. At nakakalungkot na ganito rin ang mga business owners na dapat kaya na sana nilang baguhin ang mundo at makadagdag sa ikabubuti nito. Pero dahil nakinig sila sa iba at nahiya o nailang na itama ang presyo ng kanyang produkto at serbisyo, ang resulta hindi nakakarating sa tao ang kanyang business. Higit sa lahat, kung hindi natin nahayaan na tayo'y tumanggap ng dahil lang sa pambababa natin sa sarili natin, ay magre-resulta to sa permanenteng pinsala sa labas at sa loob mo at magiging trauma ito. At tuluyan kang sisirain at pipigilan sa pagyabong at paglago na parang punong kinulang sa araw at dilig. Ang pinakadahilan nito ay hindi kasi natin hinahayaan na gantimpalaan ng tama at sapat ang ating sarili sa kabila ng hirap, pagod at sakripisyo na hindi na rin naman dapat kasama sa responsibilidad na ating inaako. Dito ko rin nalaman na kung ganun ang mangyari ay sinisira natin ang daloy na tinatawag na positive feedback na siklo na mauuwi sa katuparan at pakiramdam na may tama kang ginawa kahit isang beses sa buhay mo, na nailagay mo ang best mo at hindi ka na alipin. Ang katunayan niyan ay may salita para dito, nang dahil sa mga ito ay mauuwi ang mga obra, gawa, serbisyo, produkto at marami pang iba na gawa mula sa puso, na ang tawag sa Greek word ay meraki. Kung hindi ko natuklasan ang salitang ito, baka isa akong leader na laging ipagpapaliban ang sarili, leader na may malaking butas sa puso, at magiging isang ordinaryo, pangkaraniwan at sapat na ang okay lang na kalidad na gawain. Nakakatakot kung yun ang realidad ko. Kaya meraki, hingin mo ang mga yakap at lambing na kailangan mo, at higit sa lahat sabihin natin sa mga clients natin, mahal ang produkto ko dahil ito ay aking responsibilidad para tanungin o hingin ang mga ito. Hindi dahil deserve ko ang mga ito, kundi deserve nyo ang the best na hari na may the best na gawa. Sa ibang salita, meraki. Gawa ito sa malikhain na isip, lakas ng isip at higit sa lahat mula sa puso. Sa pamamagitan ng meraki, garantisado na may the best na hari, kaya meron akong the best na kayo. Kailan may hindi tumanggap ang hari dahil deserve nila o dahil nakakaginhawa o kinakaaliwan nila. Bagkus, ginagawa nila ito dahil ito lamang ang paraan upang maitulad nila sa sarili nila ang kanyang gustong ibigay, hindi lamang sa mga nasasakupan kundi sa ikabubuti ng buong mundo. Sabi nga, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Mas pipiliin kong hingin ang lahat ng nararapat at sapat, nang sa gayon ay maibigay ko ang sarili ko sa mundo. Gagawin ko to kasi ito ay ang misyon na ibinigay sa akin. Meraki.